Nagbabalik po ang FYI dito sa Abante. Nako, ay sinisipo na ba partner ang Ayan. lahat at inuubo na ba ho ang lahat? Nako, mag-ingat dahil dumarami ang kaso ng trangkaso o influenza sa maraming bansa ngayong flu season. Dahilan ng pagtaas ng pag-uulat ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Ayon sa World Health Organization o WHO, natural na tumataas ang influenza activity tuwing malamig na panahon at sa mga lugar na maraming close contact dahil mas madaling makahawa ang virus. Bukod dito, may mga bagong strain na mabilis kumalat at ang mababang bakuna coverage ay nagpapalala sa sitwasyon. Kaya't hinikayat ang publiko na magpabakuna, maghugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Para sa dagdag na impormasyon, mga tips na kailangan nating malaman, makakapanayam natin ngayong umaga ang ENT Head at Neck Specialist at Chief Health Program Officer mula sa East Avenue Medical Center na si Dr. Renel Louis Gutierrez. Magandang umaga, Doc. Welcome po sa programang FYI. Good morning, Doc. Good morning, Ms. Raya and Sir Jigs. Magandang umaga sa inyo. Doc, para sa kaalaman po ng ating mga kaabante, ano po ba itong influenza, ano po ba itong flu at magkaiba po ba ito sa karaniwang sipon, ubo, lagnat o yan. trangkaso? Oo, Ma'am Raya po. Raya. Itong influenza o flu, ang influenza at flu, pareho lang yun. No? Ito ay isang viral infection na umaatake sa ilong natin, no? At lalamunan. At minsan umaabot ito hanggang sa baga. Ito ay mas malala dun sa sinasabi mong common colds, no? Yung normal na sipon. At masasabi natin, mga sintomas ito, yung biglang taas na lagnat, may ubo sipon, sakit ng lalamunan, isa masakit yung ulo or body malaise, yung mga tinding pagod. So kung ikukumpara natin sa common cold, mas malala ito, no? Pero pareho silang viral illness. Mhm. Yes, Doc, tanong ko lang po, no, ito po bang mga sintomas gaya ng, for example, ikaw yung magkaka-sore throat, no? Pagka-sore throat, biglang mako-convert na ito sa isang gagaling yung sore throat pero mako-convert ito sa isang malalang ubo. Common colds po ba yon? Kasama O po ba kasama yun na rin po sa ba ito sa sintomas? ng flu? Ano po ba yon? Oo, alam mo, Sir Jigs, pare-pareho halos eh. Kaya nung nagkaroon ng panahon ng COVID, di ba? Halos ganito din yung mga buwan, no? Mga Yes, Doc. months Exactly. hanggang January, February. Tama, yung sintomas niya ay pare-pareho. Magsisimula nga doon sa sipon. Alam mo, ito kapag may sipon, may tumutulo na, di ba, parang nagde-drain, na-discharge sa ilong. Minsan naman, nandun yung sa likod ng lalamunan, o post-nasal drip. Kaya yung pasyente, inuubo. Kasi Ayan. nai-irritate yung kanilang lalamunan. So, ayan, made-develop na ito. Usually kasi itong mga viral illnesses ito, mga 3 to 5 days lang ito tumatagal. Pero kapag nagkaroon ito ng mga secondary bacterial infection, yan, tumatagal yan within more than 5 days, so minsan more than a week. No, kaya ito yung mga kinakailangan ng antibiotiko. Pero kapag ito mga viral illnesses, ay spontaneously ay nawawala ito o gumagaling. Doc, sino ba yung kayong flu season, sino yung karaniwang parang na natatarget nitong mga sakit na ito? Usually po ba mga senior citizen, mga bata? Tama. anyone. Usually ang mga natatamaan ito ay yung mga kabataan kasi hindi pa ganun fully developed yung kanilang immune system, no? At syempre yung mga pasyente na mayroong mga systemic illnesses like yung may mga pulmonary problem, no, mga kidney problem, respiratory problem, at yung ating geriatric population, yung mga matatanda kasi bumababa na rin yung kanilang immune system. So, ayan, itong mga vulnerable part ng population na to, sila po yung mga laging tinatamaan ng ganitong uri ng mga viral infections. Yes. Doc, sa inyo pong palagay, bakit po sa mga ganitong panahon, kagaya ng mga ganitong malamig na panahon, talagang lumalaganap o sabihin natin nagsisimula ang flu season, Doc? Oo, ito nga yung tinatawag natin bare months. And nung tataon sa holiday season dito sa atin sa Pilipinas Yes. at sa ibang parte ng daigdig na napakinggan ko nga yung intro ni Ma'am Raya, na kapag ito ay malamig, ang mga tao ay nagkukumpulan, no, sa mga bahay-bahay, nakikita-kita tayo. So mas mabilis yung transmission.
Kaya nga matatandaan yung panahon ng COVID ay nagkaroon tayo ng, di ba, isolation. Hindi tayo pwede magkita-kita. And meron this parang self-distancing, no, para hindi makahawa sa mga ibang pasyente. Doc, para lang ma-refresh yung isip ng ating mga kaabante, paano nga ho ba ito nakakahawa? Bakit ito mabilis kumalat? Sa simple po bang pagbahing ng hindi nakatakip yung iyong bibig at ilong ay pwede na po itong makahawa? Or baka sa paghawak, Doc, may Oo. connection po ba yun? Tama, alam mo, nakakatuwa kasi marami tayong natutunan nung panahon, mga 3-4 years ago. No, and yan paulit-ulit lang yan. Halos sa yearly, yan ang pag-uusapan natin. Tama po yan, yung mga droplets na yan ay maaaring airborne yan at maaaring matransmit na sa ating mga kababayan. At minsan tumatagal nga ito doon sa mga surfaces. Kaya kapag nahawakan, ayan, madaling matransmit po talaga sa ibang pasyente. So, ang paalala natin, Doc, importante pa rin talagang mag-face mask. Ayan. Face mask, magugas ng kamay, yung mag-alcohol, ganyan. Siyempre, panatiliing malinis yung ating paligid. Kumbaga, hindi na, Doc, bago sa atin yung ganitong practice dahil, kumbaga, na-master na natin to 4 years ago. Tama, that's the word. I-maintain. That's the word. Na-master na natin. Kaya, may ano mga lang, pagkakataon pa nga, matigas ang Doc, ulo, di ba? naka-face shield tayo. Ayan, Tayo oo. lang na Pilipinas Oo, nag-face grabe shield. talaga dati. Oo. Kaya nga kayo na, habang nanonood ako sa programa nyo, malapit na naman yung translation. Siyempre, yung mga pupunta sa may sakit, di ba? Dahil kailangan nila ng... Oo. So, mag-ingat lang po. Kailangan talaga ay protektahan natin ating sarili. Unang-una, kailangan na malakas yung immune system, Ma'am Ryan, Sir Jigs. Kailangan, siyempre, tamang pahinga, wastong pagkain, no, ehersisyo, at siyempre kung kailangan talaga ng gamot ay huwag itong ipagbawalang bahala. Kailangan kumonsulta talaga sa mga espesyalistang doktor. Yes. Doc, speaking of pagkonsulta, kailan po dapat malaman ng isang particular na kababayan Opo. natin na panahon na o dapat na talagang magpa-check up kung Oo. sila po ay may nararamdaman? Once po ba nakaranas, halimbawa po ako medyo sinisipon-sipon, kunwari, wala naman partner. Wag ka mag-alala. Wala, bigla kang tumingin, parang, wala. Yung halimbawa po, nakaranas ako ng sipon. Papa-check up po Oo, ba alam mo, ako? nakakatakot nga. Kapag mabahing ka lang, titingin sa iyo. Diba? Ganun nga eh. Parang May stigma, bumabalik lang no? yung Parang ganun, 4 no? years. Sabi ko nga kanina, ang mga viral illnesses ito ay nawawala within 3 to 5 days spontaneously. So without any medications needed. Kailangan pahinga, tsaka yung mga tama nga na nutrisyon, no, para palakas yung immune system. Pero kapag ito ay more than 5-7 days, mataas na lagnat, nahirapan huminga, nagbabago na yung body malaise, no, yung hirap na masakit sa katawan, ayan, pwede na po silang magpa-check up. Kasi hindi rin pwedeng masipon lang, pumunta ka sa emergency room, burden out naman yung ating mga emergency di ba, units. So, muna, i-observe mo na sa bahay at kapag ito ay lumala, no, within 5 to 7 days, more than a week, yan, pwede na po magpa-consulta. Speaking of emergency room po, Doc, kumusta po ang mga ospital natin ngayon sa inyo pong obserbasyon? Dito po sa East Avenue, hindi po tayo nawawalan ng pasyente, no, kasi no refusal policy po tayo, tuloy-tuloy po yan. And nakikita pa rin natin yung mga post mga illnesses, no, ng mga nitong nakalaang holiday season. Mataas pa rin yung mga cardiac natin, no, mga stroke patients, ganyan. Ito nga, yung mga viral illnesses na to, nakikita naman ito minsan sa outpatient department. So, unless talagang meron talagang DOB or yung difficulty of breathing, hirap sa paghinga, and other mga severe symptoms. Masasabi po ba, Doc, na kumpara po nung mga ibang buwan, nito pong simula yung pumasok yung Bear Month hanggang ngayon pong January ay makikita nga yung pagtaas ng bilang ng mga pasyente? Opo, meron talaga ng mga pediatric cases natin sa ating PEDSA ward, PEDSA department. Hindi lang sa East Avenue, pati sa ibang hospital sa Lung Center of the Philippines, no, may mga na-detect tayo na pagtaas ng mga kaso na mga viral illnesses na yan. No? So, pero dahil na hindi laman lahat ay nagtutungo sa ospital, no, para magpagamot, ay hindi natin nakukuha yung bigger picture nito kung gaano kadami talaga
yung mga pasyenteng meron ganitong mga viral illnesses. Kasi sa bahay pa lang, maaaring na-infect sila at doon pa lang ay gumagaling na sila. Gumagaling na. Yes po. Doc, speaking of... Hindi kagaya dati, nung COVID, di ba, meron tayong Oo. monitoring system. Oo. Doc, tanong ko lang po yung tungkol po sa flu vaccine. Gaano po ito kahalaga at totoo po ba na kapag ka nabakunahan na, maaari pa rin po magka-flu o makakuha ng flu, Doc? Oo. Alam mo, mga Pilipino, minsan takot sa bakuna no? Itong flu vaccine kailangan po ito every year. Kasi sabi nga natin, ang flu ay hindi nawawala. Talaga nandyan lang siya at nagpabago-bago yung mga strains nito. Kung mababalitaan nyo, meron din tayo mga super flu, no? Super influenza sa ibang bansa daw. No? Pero ito ay mga parang tag names lang, no? Na bagong strain ng influenza virus. At siguro nagpapakita lang ito ng mga bagong mas matitinding sintomas. No? Pero part pa rin ito ng influenza species. Yes, Opo. Kailan po pinaka-maina magpabakuna? Baka kasi yung iba partner, Doc, nung naghihintay pa ng perfect timing. So baka, or kung kailan naman mataas talaga yung, ngayon, lalo na ngayon, flu season. Ngayon ba yung importanteng, dapat ngayon na agad-agad magpa-flu vaccine? Sa mga kabataan, yung mga age 9 years old, no, may mga immunization schedules talaga yan na kailangan talaga nilang itanong sa kanila mga pediatrician, no, para mabigyan sila ng mga at least 2 shot. No? Ngayon kapag more than 9 years old, mga adults, usually mga once a year, kailangan po tayong magpabakuna. Tinatanong kung ito ba ay dapat before the flu season, mga bare months, no, flu season. Opo, maganda naman yun, pero hindi natin masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng flu no? Kasi all year round naman po yan. Tumataas lang talaga kapag bare months kasi nga nagsasama-sama tayo. Kumbaga, dahil malamig, magkikita-kita, mag-dis yung transmission. Ayan. So dapat may, parang mas importante, Yearly, no? na bago pa Yearly. yung holiday season, na Yes, flu season din, magpabakuna na, Doc, yes. no? Opo, tama po yan. Opo. Doc, bilang ENT specialist po, ano po yung karaniwang, kumbaga, komplikasyon ng flu sa tenga, ilong at lalamunan na inyo pong nakikita and probably parang binabaliwala lang po nung iba po ng mga kaabante natin? Oo, actually mahirap nga ma-diagnose kasi halos pare-pareho sila ng sintomas. Exactly. Ngayon, isa sa mga possible result ito sa ENT, sa tenga, pwede magkaroon ng tinatawag na otitis media, no, dahil naapektuhan yung eustachian tube, nagkakaroon ng pressure, no, doon sa loob ng tenga. Sa ilong, siguro yung allergic rhinitis pa din, na nagbabara yung ilong, nahirapan sila huminga, dahil barado nga yung ilong, tuloy-tuloy yung discharge. Tapos sa lalamunan, yung pharynx, no, nagkakaroon ng pharyngitis, nagbabago yung boses, minsan nagde-develop na rito sa bacterial tonsillitis, no, yung tonsil sumalaki, nahirapan huminga, nagkakaroon ng gana yung tonsil. Ito yung mga ganitong klaseng complication or sequela ng mga viral infection na to, nagiging bacterial problem or pathology. Ito na yung mga kailangan talagang medical intervention para mabigyan ng tamang gamot. Yes, Doc. Doc, paalala po sa mga kababayan natin, practical na payo po sa publiko para manatiling ligtas at malusog po ngayong flu season, Doc. Opo, ang flu season na naman, ayan, since bare months nga, pataas na, sabi mo nga kanina sa report natin, nagyayelo na sa ibang bansa, at malaki epekto talaga sa ating mga populasyon. Kailangan talaga natin ng mga flu vaccine, no? Kayo po ay magpabakuna para makaiwas dito sa mga strains na ito na yearly ay nagkakaroon tayo ng mga bagong strains, minsan mas matitindi pa yung sintomas. At syempre sabi nga natin, palakasin ng ating immune system sa pamamagitan ng tamang pagtulog, tamang pahinga, mga wastong pagkain, at syempre tamang ehersisyo para lumakas ang ating katawan. Yung ihahabol ko lang partner, yung self-medication ba, Doc, ay advisable ba yon? Nako, self-medication, wag. Kasi una-una nga, minsan nagkaroon na ng sipon antibiotic agad. Oo, naman, no? Mga microbial resistance, no? So, kapag nagkaroon tayo ng ganyan, ay mas mahihirapan tayo, mas lumalala yung mga sakit. Ayun. With that, Doc, maraming salamat po.
Yes, Ma'am Ryan and Sir Jits, maraming salamat po sa inyo. Okay. Yan po si Dr. Rene Louie Gutierrez, ENT Head and Neck Specialist at Chief Health Program Officer mula sa East Avenue Medical Center. Ayun, sana mga kaabante, Diba? nag-take down notes kayo dun sa mga payo, mga tips ni Dr. Louie. Oo. Ako talaga, ang pinaka naging highlight sa usapan ay yung flu vaccine na hindi natin pinapansin o Oo. hindi natin na binibigyan ng time. Yung pala, napaka-importante nito bilang proteksyon. Kasi nga, sabi ni Doc, hindi lang dapat sa flu season tayo mag-focus, kundi all year round. Hindi natin alam kaya tayo magkaka-flu. Or, Oo. correct partner. O yung iba, nagpapa-flu vaccine during, kung baga yung marami. Kung kailan may peak, ayan na. peak na. Oo. Oo, sabi ni Doc, mas maigi na bago pa pumasok yung holiday season, malakas na yung resistensya. Correct, tama. Tapos kanina partner, di ba, sinabi din ni Doc na, kahit nagpa-flu vaccine ka, hindi naman, it doesn't mean na immune ka na. Ayan, Hindi ka na. oo. Magkakaroon ka pa rin, pero hindi kasing lala Yun. yung epekto sa'yo ay hindi kasing lala tulad nung mga Walang bakuna. vaccine, yun. Correct. Yun. So, huwag matakot magpabakuna. Ayun. Akala mo naman, alam mo, takot ako sa karayom. Bakunado. Akala mo naman, takot ako sa karayom. Pero Oo. wala kailangan nating pagdaanan yan. pagbakuna. Oo. Kinukurot ko yung sarili ko. Kaya pikit. Pwede naman Ikaw yun. ba? Oo. Takot ka ba sa Hindi naman. Kaya naman. Wow. Pusa lang ako takot. Samantala mga kabante, sa aming pagbabalik, alam nyo ba na Liver Cancer at Viral Hepatitis Awareness Month ngayon? Abangan ang dagdag kaalaman balita na yan, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante.